Masakit ang ulo ni Calix nang magising siya dahil sa pag-inom niya ng nagdaang gabi na nauwi sa pagkalasing. Nagulat siya nang makitang nakahiga siya sa sariling kama sa penthouse niya. Ang huli niyang naaalala ay nakasakay siya sa kotse ni Lander mula sa cruise ship ni Kali dahil doon sila nag-inuman. Baka hinatid ako ni Lander, anya sa sarili. Sinubukan niyang bumangon at malutong na napamura nang parang biniyak ang ulo niya sa sakit. Fuck. Hindi na ako iinom. Yeah, right. Kahit masakit, pinilit niyang bumangon para uminom ng gamot para sa sakit ng ulo. Pagkatapos niyang uminom ng gamot, naligo siya at lumabas sa penthouse niya. He put a dark sunglass on before stepping out from the elevator. Nang makasakay siya sa kotse niya, nagmaneho siya patungo sa pinakamalapit na Starbucks at doon nag-agahan. Paunti-unti, nawawala na ang sakit ng ulo niya, kaya naman medyo gumagaan na ang pakiramdam niya. Habang iniinom ang in-order na black coffee, may umupo sa bakanting silya ng kinauupuan niyang mesa. Nice seeing you here, bud. Anang pamilyar na boses. Tumingin siya sa kaharap niyang upuan at nakita si Sean. Kaagad siyang ngumiti. Well, he chanted. If it isn't the infamous Sean Kim. Kumusta? They bumped their fist and did a handshake. I'm cool. Nakangiting sagot nito at sumandal sa likod ng upuan. Ikaw, kumusta? How's the information I gave you? I have a massive headache. I felt like and the information you gave me is okay. Useful. Siyempre naman, pagmamalaki nito. Ako ang nagbigay niyon sa'yo. Useful but expensive, komento niya. Mahinang tumawa si Sean. Calix, that's the thing about useful. They are very expensive. Ang sabihin mo, kuripot ka lang talaga. Pinaikot niya ang mga mata. Ang sabihin mo, mandurugas ka. Tumawa lang si Sean, saka ininom ang laman ng hawak nitong kape. Hindi ako mandurugas. I am a businessman and that's what I do for a living. Nailing na itinirik niya ang mga mata. Yes, Sean, mandurugas ka. Pag-aari mo ang Royal Housing Real Estate. Diba kasosyo mo doon ang may-ari ng Bachelor Village, si Lysander Calyahan? Sa tingin ko naman sapat na ang kinikita mo sa mga negosyo mo. Kinukutungan mo pa kami. Ngumisi ito. Come on, Calix. Hindi ko kayo kinukutungan. I merely sell properties in exchange for freaking informations. Information that you needed, my friend, and I provide that information. Alam mo ba kung gaano kahirap maghanap ng impormasyon tungkol sa isang tao? Mahirap? Napapantastikuhang tanong niya. Anong mahirap? You found out information about Ethel in just a matter of second. Ang sabihin mo, mandurugas ka lang talaga. Nagkibit balikat lang si Sean. Whatever makes you sleep better at night, Vargas. Humugot siya ng malalim na hininga, saka kinagat ang pang-ibabang labi habang nag-iisip kung tama ba ang gagawin niya. May ipapahanap akong address. Kaya mo? Sean smirked. Piece of cake. Great. Huminga ng malalim si Calix, saka sinabi dito kung kaninong address ang ipapahanap niya. Magkano? I have a new car. Sold. Putol niya sa iba pa nitong sasabihin. Baka magmahal pa ang presyo ng impormasyon na kailangan niya. I'll send the check later. Tumaas ang gilid ng labi ni Sean habang hindi makapaniwalang nakatingin sa kanya. Anong nangyari sa kuripot na Calix na kaibigan ko? Alien ka from outer space, no? Just find her. Anya sa malamig na boses. Itinaas ni Sean ang isang daliri. A minute. Anito. At may kung anong pinindot-pindot sa cellphone nito. Calix heard beeping and then more beeping. At pagkalipas ng 1 minuto, nag-angat ng tingin sa kanya si Sean. She's in royal apartment. Pag-aari ko ang apartment na iyon.
It's cheap, so people who are less fortunate can afford to live in a decent place. Tumaas ang isang kilay niya sa huling sinabi ni Sean. May puso ka pala. Sean just chuckled quietly. Sino ba ang wala? Napatingin si Calix sa isang lalaki na lumapit sa kanila. Boss, nakabili na po ako. Wika ng lalaki habang nakatingin kay Sean. Naroon na po sa loob ng gusali ang mga pinabili nyo. Naroon na rin po ang mga bata. Hinihintay kayo. Ngumiti si Sean. Great. Bumaling sa kanya ito. I have to go. Kinuha nito ang kape at tumayo. Siya, Vargas. Naguguluhan siya nang lumabas si Sean ng Starbucks. Out of curiosity, sinundan niya si Sean. Sa halip na sumakay ito sa kotse, naglakad lang si Sean at ang lalaking lumapit sa table nila. Sinundan niya ang mga ito hanggang sa ikalawang kanto. Pumasok ang dalawa sa isang abandonadong gusali. Nang makapasok si Calix sa gusali, laking gulat niya sa nakita. Nakita niya si Sean na binubuksan ang 10 malalaking karton na puno ng mga gamit sa eskwela at maraming pack lunch. Pagkatapos ay isa-isang binigyan ni Sean ang maraming bata na naroon, katulong ang lalaki na kasama nitong pumasok sa gusali. Pagkatapos ipamigay ang lahat ng gamit. Pagkain naman ang sinunod ng dalawa. At dahil marami ang mga bata na naroon, halos magkanda ugaga ang dalawa sa pamimigay. Kaya naman tumulong na siya. Halatang nagulat si Sean nang makita siya. Pero nginitian din siya nito kapag kwan at hinayaan siyang tumulong. Lahat ba ng naritong bata mga palaboy? Tanong niya kay Sean nang matapos nilang maipamigay ang lahat. Some of them. Yung iba naman ay mahihirap na walang pambili ng mga gamit sa eskwela pero gusto pa rin nilang mag-aral. Ngumiti si Sean at ginulo ang buhok ng isang bata na umiiyak sa sobrang saya dahil sa mga bagong gamit. I talked to some politicians to help these kids, pero wala naman silang ginawa. They told me that they are already working on it, pero lumipas na ang 1 taon. Wala namang nangyari. This is my building, actually. Patatayuan ko dapat ito ng hotel. Pero bago matapos, may mga batang palaboy na dito na natutulog kapag gabi. Nakakaawa sila. Hindi ko sila kayang ipagtabuyan at tanggalan ng tahanan. So, hindi ko tinuloy iyong hotel at hinayaan na lang ang gusali na ganito. Para kahit naman papaano ay may maitulong ako sa mga batang to. Parami sila ng parami, kaya kailangan kong mangutong ng mangutong sa inyo. Mayayaman naman kayo eh. Iyong 1 milyon. Barya lang iyon sa inyo. Gusto ko silang bigyan ng permanenteng tahanan at scholarship. Pero hindi ko pa kaya sa ngayon. I need more money to do those things. Calix was stunned. Akala niya talaga mukhang pera at mandurugas lang si Sean. Iyon pala ay may pinagagamitan ito sa pera na nakukutong sa kanila. Magkano ba ang kailangan mo para mabigyan sila ng permanenteng tahanan? Tanong niya. Binalingan siya ni Sean. Are you willing to help? Yeah. Tiningnan niya ang masasayang bata. Kalilimutan ko pansamantala ang pagiging kuripot ko. Mahinang natawa si Sean. Thanks man. You should ask our friends help. I'm sure tutulong ang mga iyon. Alam ko. Pero under renovation pa ang foundation na tinatayo ko. Baka kapag naayos na iyon, saka ako hihingi ng tulong. Napangiti siya. Natutuwa siya at may napuntahan naman palang maganda ang pera na kinukutong nito sa kanila. Who would have thought that Sean Kim actually helps homeless and poor kids? Ni sa hinagap niya, hindi niya naisip iyon. Nanggo-grocery si Ethel nang mag-isa sa araw na iyon. Usually kasama niya si Beth. Pero may kadate ito, kaya naman kinalimutan siya nito. Ayos lang naman yon sa kanya. Natutuwa nga siya at may kadate ang kaibigan niya. Akmang itutulak niya ang cart patungo sa meat section nang may mahagip ang mga mata niya. Her heart instantly went crazy. Is that Calix?
Nang masiguro niyang si Calix nga yun, mabilis niyang iniliko ang cart at itinulak sa ibang direksyon. Ayaw niyang makita ito dahil hindi niya gusto ang reaksyon ng katawan niya kapag malapit lang ito. It scared her. Bakit ba kasi palagi silang pinagtatagpo ng lalaking to? Dapat iwasan niya ito. She didn't like being close to him. It made her knees turns to jello. Pero nakakailang hakbang pa lang siya ay narinig niya ang barito ng boses ni Calix na tumawag sa pangalan niya. Ethel? Napalunok siya. Shit. Huminga siya ng malalim at nilingon ang binata. Hi! Pilit siyang ngumiti. Namulsa ito habang titig na titig sa kanya. Hey, how are you? I'm good. Nag-iwas siya ng tingin dahil hindi niya kayang makipagtitigan dito. Sige, mauna na ako. Wait, pinigilan siya nito sa kamay. Mabilis na bumaba ang kamay niya sa kamay nitong nakahawak sa kamay niya. Napakabilis ng tibok ng puso niya. Bitawan mo ako, nauutal niyang sabi. Yung tungkol pa doon sa sinabi ko sa office. His gaze held hers. Do you believe? No. Putol niya sa iba pa nitong sasabihin. Hindi ako naniniwala. Matiim itong tumango. Wala siyang mabasang emosyon sa gwapo nitong mukha. Bakit hindi ka naniniwala? Kapag kwan ay tanong nito. Tipid siyang ngumiti. Because you're a liar and a playboy. At ayoko sa mga lalaking katulad mo. A man with blue eyes behind Calix chuckled. Burn, Calix. You just got burnt. Pinukol ng masamang tingin ni Calix ang lalaking may asol na mata na nasa tabi na nito. Shut up, Storm. Ngumiti lang si Lander, saka bahagyang yumukod sa kanya. Hi, I'm Lander Storm. Kinuha nito ang kamay niya at hinalikan ang likod ng palad niya. Kinagagalak kitang makilala. Magandang binibini. Madilim ang mukhang nakatitig lang si Calix sa kamay niyang hawak ng kasama nitong si Lander. Hanggang sa bitawan ni Lander ang kamay niya at madilim pa rin ang mukha nito at nagtatagis ang bagang. Anong problema mo? Hindi niya napigilang tanong kay Calix na masama ang tingin sa kasama nito. His jaw tightened. He touched you. Tumaas ang kilay niya. So? I don't like it. Sumikdo ang puso niya kaya naman mabilis siyang umiwas. Sige, aalis na ako. Iiwan na sana niya ang dalawa nang pigilan siya ni Calix sa kamay. Ethel, can we talk? Tinaasan niya ito ng kilay. Kailangan niyang labanan ang nararamdamang kagustuhang kausapin pa ito ng matagal. She needed to get rid of him. Inagaw niya ang kamay na hawak nito. Ano naman ang pag-uusapan natin? Mataray niyang tanong. Calix took a deep breath and looked at Lander who just shrugged. Naiiling na ibinalik ni Calix ang atensyon sa kanya. I think I like you. Peking tumawa si Ethel para itago ang mabilis na pagtibok ng puso niya dahil sa tinura nito. Joke yun? Natatawang tanong niya saka napailing-iling. Mr. Vargas, kung ang habol mo sa akin kaya sinasabi mo yan. Sinasabihan na kita ngayon pa lang na hindi mo ako madadala sa ganyan. Maghanap ka na lang ng ibang babaeng mapapaniwala mo sa I think I like you mo at mauto mo. I read magazine and tabloids, Mr. Vargas. Kaya hindi mo ako maloloko. You don't know me, Ethel. He took a threatening step closer to her. So don't judge me like that. Napalunok siya nang maramdaman ang init na katawan ni Calix. She smelled his manly scent. God, get a grip, Ethel. Huminga siya ng malalim saka sinalubong ang tingin ng binata. You and other men are all the same. Different packaging, but the insides are all the same. Nagpapasalamat si Ethel nang hindi siya pinigilan ni Calix nang humakbang siya palayo rito, tulad ng ginawa nito kanina. Nagtuloy-tuloy siya sa counter at binayaran ang mga pinamili. Pagkatapos ay lumabas siya ng grocery store. Abala si Ethel sa paghahanda ng dadalhin niyang tanghalian ni Seth nang makarinig ng katok mula sa pinto ng apartment niya. Kaagad na nagsalubong ang kilay niya.
Wala naman siyang inaasahang bisitang darating. At kung isa iyon sa miyembro ng pamilya niya, tiyak na magte-text ang mga yon sa kanya bago pumunta. At nasisiguro niyang hindi si Beth yun dahil kakatext pa lang nito na nasa estudyo ito at naglilinis daw. Balak niyang hindi pansinin ang kumakatok. Pero mabili talaga kung sino man yun, kaya naghugas siya ng kamay, saka tinuyo iyon gamit ang laylayan ng apron na suot niya. Saka naglakad siya patungo sa pinto at padaskol na binuksan yun. Ano ba ang kailangan? Parang nalunok ni Ethel ang dila at namilog ang mata niya nang makilala kung sino ang nasa labas ng pinto. Kalex? Her eyes nearly came out from its sockets. Anong ginawa mo rito? Paano mo nalaman na dito ako nakatira? Ano ba ang kailangan mo? Sunod-sunod nitong tanong. Sumilip ito sa loob ng apartment niya. Kapag Juan ay tumingin sa kanya. Mag-isa ka lang ba? Mabilis siyang tumango. Oo, kaya umalis ka na. I can't, anito saka bumaba ang tingin sa mga labi niya. May kailangan ako sa'yo. Ano naman? Naibalik ko na sa'yo yung pera mo kung yan ang dahilan kung bakit nandito ka. Pinag-cross niya ang mga braso sa harap ng dibdib, saka tinaasan ito ng kilay para itago ang kabang nararamdaman. Ano ba ang ginagawa mo rito at paano mo nalaman na dito ako nakatira? Hindi ito makapaniwalang napatitig sa kanya. Hindi mo talaga ako papapasukin? Umiling siya. Baka kung ano pa ang mangyari kung papapasukin niya ito. Hindi. Tumiim ang titig nito sa kanya. Why not? Because tumaas ang sulok ng labi nito. Afraid of me, beautiful? Nagtapang-tapangan siya. No. Inisang hakbang nito ang pagitan nila. Saka inilapit nito ang mukha sa mukha niya. Nahigit ni Ethel ang hininga nang makitang ilang dangkal na lang ang layo ng mga nila ni Kalex. Naamoy niya ang mabango nitong hininga at pakiramdam niya ay nanunuyo ang lalamunan niya. Kalex, she whispered his name as her eyes dropped to his sexy lips. Umangat ang kamay nito para haplusin ang pisngi niya habang matiim itong nakatitig sa mga mata niya. Are you afraid of me, Ethel? Umiling siya. Hindi. Nagtatapang-tapangan lang siya. Is that so? His lips were getting closer to hers. She felt her lips tingled in anticipation. Yes. He softly gripped her chin, then he brushed his against hers, making her whimper quietly. Hindi napigilan ni Ethel ang mga matang mapapikit nang tuluyan na nitong ang mga niya. Hindi rin niya napigilan ang na kumawala sa mga nang nito ang sa loob ng niya. She felt 1,000 volt of electricity shoot down to her belly. It made her whimper. Parang may sariling isip ang mga brasong yumakap iyon ng binata. Nang maramdaman niya ang mga braso nitong yumakap sa bewang niya, saka hinapit siya palapit rito. Nawala na siya sa tamang huwisyo. Nadarang na siya sa nitong mga at lumaban siya rito ng mga at iyon. Mas naging ang nila ng binata ng siya nito sa gilid ng pinto ng apartment niya habang ang kamay nito ay gumagapang pababa sa niya. Ethel bit Calix's lips when his other hand caressed her inside the thigh. Pleasure shot through her. She was losing her mind again, letting her body took over. Pero bago siya tuluyang madarang sa init na nararamdaman ng katawan niya, nakarinig siya ng papalapit na yabag. Natauhan siya sa kagagahang ginawa, saka mabilis na tinulak palayo sa kanya si Calix. Leave, habol ang hiningang sabi niya. I don't think so, ani Calix, saka akmang hahalik siya nang umalis siya sa pagkakasandal sa gilid ng pinto, saka umatras siya. Ano ba ang kailangan mo sa akin? Tanong niya habang panay ang atras dahil panay naman ang hakbang nito palapit sa kanya. Just leave, Calix. She shouldn't lose her mind again over a hot kiss. Please,
Umalis ka na. Umiling ito. No, Alex, I came here to ask you on a date and I'm not leaving without a positive response. Natulos siya sa kinatatayuan, saka hindi makapaniwalang napatitig sa binata habang nakaawang ang mga labi. Pakiulit ang sinabi mo? Tumingin ito sa mga mata niya. Wala siyang mabasang biro doon. Date tayo. Ang kabang nararamdaman niya sa mga sandaling iyon ay nauwi sa mahinang pagtawa. Gumuhit ang iritasyon sa mukha ni Calix. Bakit ka tumatawa? Kasi nakakatawa ang sinabi mo. Ani Ethel na tumatawa pa rin. You really want to date me? Oh please Calix. I'm not joking Ethel. He looked so serious. Dead serious. Napatigil siya sa pagtawa saka tumingin sa binata. No, nagbibiro ka lang. Umiling si Calix. Hindi ako nagbibiro. I'm serious. Bakit mo naman ako aayaing makipag-date? Mapait siyang ngumiti. So, you could have with me? Calix naman, be honest. Huwag mo akong pinagluloloko. Nawala ang emosyon sa mukha ng binata. Iyon ba ang tingin mo ang dahilan kung bakit kita inaaya ng date? Ethel, kung gusto kitang kanina ka pa at sa sobrang habang paulit-ulit kitang nag-init ang pisngi niya sa sinabi nito. Saka mabilis na nag-iwas ng tingin. Ayokong makipag-date sa'yo. Hilokpis. And why is that? Kasi ayoko. Naging mailap ang mga mata niya. Ayaw niyang mabasa nito ang laman yun. Kailangan bang may rason ako para tanggihan ka? Oo. Kailangan bigyan mo ako ng isang valid reason kung bakit ayaw mong makipag-date sa akin. Am I not good enough for you? Don't you find me attractive? Mabaho ba ako? Tell me. Halata ang frustrasyon sa boses nito. Sabihin mo sa akin ang dahilan para alam ko kung anong babaguhin ko para lang makipag-date ka sa akin. Hindi ko sinabing magbago ka. Gis, Calix. Pagalit na sansala niya sa pagsasalita ng binata. Ayoko kasi ayoko. Period. Nang magsalita ulit siya, malumanay na ang boses niya. Please, huwag ka nang babalik dito. It's not healthy for me to feel like this towards you. One date, ani Calix, habang matiim na nakatitig sa kanya. Kapag hindi mo nagustuhan ang date natin, you're free to leave. Isang date lang, Ethel. Calix, kapag hindi ka makipag-date sa akin ngayon, I'll just keep on coming back. Pananakot nito. Hindi ako titigil hanggat hindi ka nakikipag-date sa akin. Ethel could see determination in Calix's eyes. In that moment, Ethel knew that she has to say yes. Hindi talaga siya nito titigilan hanggat hindi siya pumapayag. Napabuntong hininga siya, saka bagsak ang balikat na sumagot. Fine, one date, and then you leave me alone. A sexy smile appeared on Calix's lips. One date. Tumango siya. One date. In a blink of an eye, are on hers, kissing her fervently. Napapikit na lang muli si Ethel ng kusang umawang ang mga niya para tanggapin ang ng binata. Nang pakawalan nito ang mga niya, naroon pa rin ang ngiti nito sa mga labi. Aalis na ako, baka magbago pa ang isip mo, ani Calix. I'll pick you up at 5 p.m. sharp. He kissed her lips again before hurriedly leaving her apartment. Napatitig naman si Ethel sa papalayong likod ng binata. Wala sa sariling pinaglandas niya ang daliri sa nakaawang niyang mga labi. Akala niya hindi na ito magpapakita pa sa kanya kasi isang linggo na niya itong hindi nakikita. She actually missed him. God good. He kissed her and she enjoyed it. Kahit anong kaaayaw niya at kakalaban niya, palaging nananaig ang katawan niya kapag malapit lang si Calix. But she couldn't bear another heartache. Pinagdarasal niya na sana hindi niya magustuhan ang date nila ni Calix para may dahilan siyang iwasan at kalimutan ito ng tuluyan.
Kinuha niya ang cellphone sa kwarto niya, saka tinawagan si Beth. "Hey girl," matinis ang boses na bungad sa kanya ni Beth. Nang sagutin nito ang tawag. "Patapos na ako sa paglilinis. May kailangan ka?" Nag-aalangan siyang sabihin ang kailangan niya rito, pero wala siyang ibang pagpipilian. She needed someone she could trust. "Pwede bang bantayan mo mamaya si Seth?" "Ha? Bakit? May pupuntahan kang kliyente?" "Wala, may lakad lang ako." "At ano naman itong lakad mo?" Usisa ng nasa kabilang linya. "Hindi ko pwedeng sabihin." Kinagat niya ang pang-ibabang labi. "So, pwede ka ba mamaya?" "Wala kasi si Ate Edna. Nasa beach kasama ang pamilya niya. Wala akong mapag-iiwanan kay Seth." Napabuntong hininga ang kaibigan. "I can babysit Seth for you. Pero kailangan mo munang sabihin kung saan ka pupunta." Itinirik niya sa inis ang mga mata. Mukhang wala siyang ibang choice. "Fine, I'm going on a date with Calix Vargas." Biglang tumili si Beth sa kabilang linya, dahilan para sumakit ang tenga niya. "Beth, ano ba? Stop shrieking." "Gis." Nauwi sa tawa ang tili ni Beth. "Kinikilig ako para sa'yo, Ethel." "Oh my God, Calix Vargas. One of the most sought-after bachelors in the country and even in Asia." "Oh my God." Kinikilig ako. "Oh my God." Nagpakawala siya ng mahabang buntong hininga. "Tapos ka na magtitili?" "Yes," Beth exclaimed. "Papunta na ako riyan." "Oh my God, hindi pa rin ako makapaniwala." "Bye, wait for me." Napailing-iling na lang si Ethel nang mawala ito sa kabilang linya. Mukhang mas excited pa yata ito kesa sa kanya eh. And true to Beth's words, 10 minuto lang ang lumipas. Nasa apartment na niya ito at napakalapad ng ngiti nito sa mga labi. "Oh my God, Ethel, hindi pa rin ako makamove on sa sinabi mo sa telepono." Anito habang tinutulungan siyang maghanda para sa pananghalian na dadalhin niya kay Seth. "The Calix Vargas ask you on a date." "Wow!" Nginitian niya lang ito na parang hindi siya interesado sa sinasabi nito at ipinagpatuloy ang pagluluto. "Basta tatandaan mo, kung dadalhin ka niya sa bar, huwag kang papayag." Paalala ni Beth. "The last time you went to a bar, you got drunk and you got knocked up." Ethel lips thinned, a bit annoyed. "Beth, hindi na ako ang 20 years old na Ethel na nagpakalasing sa isang bar at nagising kinaumagahan sa kwarto ng isang estranghero na hindi ko man lang nakilala kasi kumaripas ako ng takbo sa sobrang takot na harapin ang katotohanan na ibinigay ko ang ko sa lalaking hindi ko kilala." Napatungo si Beth. "I'm sorry." Puno ng pagsisisi ang boses nito. "Hindi ko lang talaga napigilan ang bibig ko. Pasensya na, nag-aalala lang ako sa'yo at the same time ay masaya na rin." Tiningnan siya nito. "Hindi mo ba talaga naalala ang nangyari sa gabing yon?" Ilang ulit na ba siyang tinanong ni Beth kung naaalala niya? Maybe 100 times. Umiling siya at mapait na ngumiti. "Kahit anong pilit ko, hindi ko maalala. I was so drunk that night. Ang tanging naalala ko lang ay ang itsura ng silid na namulatan ko kinaumagahan. I can't erase that room in my mind. I can picture the whole room in my head na para bang kahapon lang nangyari ang lahat." Niyakap siya ni Beth at hinagod ang likod. "That was 6 years ago, Ethel. Kalimutan mo na yun, okay? Ang isipin mo na lang, makakadate mo si Calix Vargas. Have fun on your date, okay?" Tumango siya at kumawala sa pagkayakap nito. "Thank you, Beth. Don't mention it. I'm your best friend, remember?" Nginitian siya nito ng malapad. "Smile and enjoy life." She nodded and continued cooking. Nang sumapit ang oras kung kailan siya susunduin ni Calix, kaagad na lumabas si Ethel sa apartment niya para sa labas na lang hintayin ang binata.
Ayaw niyang pumasok ito sa apartment niya kasi nandoon na si Seth. Nang pumarada isang magarang kotse sa harapan niya, alam niyang si Calix yun. And she was right. A very handsome Calix stepped out from the car. He looked at her and smiled. Excited? Ngiting aso lang ang tugon niya rito. Sana nauna nang sumakay sa passenger seat ng sasakyan nito. Naiiling na pumalibot si Calix patungo sa driver seat at pinausad ang sasakyan. Pareho silang walang imik habang nagmamaneho si Calix sa kung saan man siya nito dadalhin. Pareho silang may malalim na iniisip hanggang sa iparada nito ang sasakyan sa labas ng isang flower farm. Nakakunot ang noong napatitig siya sa entrance ng farm. Flower farm? Really? Anya, tingnan mo nga ang suot ko. I'm wearing a dress. E di sana nag-jeans ako. Reklamo niya kasi akala niya ay sa isang restaurant siya nito dadalhin tulad ng mga iba niyang nakadate. And you're very beautiful in that dress. Nginitian siya nito, saka napatingin sa entrance ng farm. I used to come here when I was a kid. Special sa akin ang lugar na to. So why bring her? Kasi special siya rito? Palihim na tinawanan ni Ethel ang sariling imahinasyon. That would never happen. Ever. He was Calix Vargas and she was just Ethel Vallega. Sa isiping yun, binuksan niya ang pinto ng kotse nito saka lumabas. Kaagad namang sumunod si Calix sa kanya saka magkatabi silang naglakad patungo sa entrance ng flower farm. Ang ganda mo ngayon, pabulong na sabi ni Calix sa kanya. Hindi niya napigilan ang mapangiti saka tiningnan ito mula ulo hanggang paa. You're not so bad yourself, sagot nito. Ngumisi ito. I know, right? May pagmamalaki nitong sabi. Ang gwapo ko talaga. My mother always told me that I am a handsome man. Inirapan niya si Calix. Hindi mo ba naisip na baka nagsisinungaling lang ang ina mo? Na pinagbuksan sila ng guard ng gate saka sabay silang pumasok ni Calix. Hindi nagsisinungaling ang mami ko. You see, may rule kami sa bahay noon na bawal magsinungaling at nadala ko yun hanggang ngayon. Kinunutan niya ito ng noo. Totoo? Hindi ka nagsisinungaling? I lie in terms of business pero sa personal kong buhay o sa mga kaibigan ko at sa mga taong nakapaligid sa akin, hindi ako nagsisinungaling. Ngumiti ito na parang may naaalala. Kapag nagsinungaling ako noon at nalaman ni Mami, pipingutin niya ako at wala akong baon sa loob ng 1 linggo. Trust me, nakakabaliw ang walang baon. Lalo na kapag sa isang private school ka nag-aaral at mayayaman ang mga classmates mo. Kaya naman naging habit ko na hindi magsinungaling kasi ako rin naman ang napaparusahan. And I agree with my mom. Ang taong hindi sinungaling, walang problema. Habang nagkukwento si Calix, may paghanga siyang naramdaman dito habang titig naman siya sa mukha nito at matiim na nakikinig rito. At mukhang napansin nito ang pagtitig niya rito dahil nagsalubong ang kilay nito. What? Calix asked. Wala naman. Nag-iwas siya ng tingin. I just didn't think that you would share your childhood with me. Ngumiti ang binata. Hindi ako palakwento sa mga taong walang halaga sa akin. Her heart hammered inside her chest. Darn, dahil sa mga lumalabas na salita sa bibig ni Calix. Parang nakikipag-running marathon ang puso niya sa sobrang bilis ng tibok niyon. Tumikhim siya para pakalmahin ang sarili. So, nasaan ang mga bulaklak dito? Pag-iiba niya ng usapan. Inabot ni Calix ang kamay niya, tsaka pinagsiklop ang kamay nilang dalawa. Shall we start our date? Tanong ni Calix habang nangiting nakatingin sa kanya. Tumango siya. Sige, let's start. Napakunot noo siya nang hindi naman ito gumalaw sa kinatatayuan. Oh, bakit hindi ka pa gumalaw dyan? Usisa niya sa binata. Halika na, umpisahan na natin to kaagad.
Parang tumigil ang paghinga niya nang bigla na lang itong dumukwang at sinakop ang mga niya. Kapag kwan ay pinakawalan din nito ang mga niya saka kinindatan siya. Okay, pwede na tayong magsimula. Napailing-iling siya pero ang totoo, sobrang lakas ng tibok ng puso niya. Sa sobrang lakas ng pakiramdam niya ay parang magigiba ang dibdib niya. Naiilang na nag-iwas ng tingin si Ethel sa matiim na titig sa kanya ni Calix habang tumitingin siya sa nagagandahang bulaklak sa loob ng isang malaking greenhouse. Ayaw niyang salubungin ang mga titig ni Calix dahil kaagad na bumibilis ang tibok ng puso niya at ayaw niyang maramdaman yun. Hindi iyon makabubuti sa kanya. Nakatanggap ka na ba ng bulaklak? Biglang basag ni Calix sa katahimikan na bumabalot sa kanilang dalawa. Huminga siya ng malalim bago sumagot. Oo, sagot niya habang hinahawakan ang magagandang bulaklak sa paligid niya. High school ako noon. Bigay ng boyfriend ko. Boyfriend? May talim ang boses nito na ikinakunot ng noo niya. Hindi kaya ang bata mo pa para mag-boyfriend? High school? Really? Natatawang binalingan niya ang binata. Ano naman ngayong kung bata pa ako? High school pa lang ay may boyfriend na ako. Wala namang masama roon kasi alam ko naman ang tama sa mali at pinagbutihan ko naman ang pag-aaral ko. Vincent was my first boyfriend. Nag-break kami after college graduation. Oh, he sounded relieved. Bakit kayo naghiwalay? Tanong nito kapag kwan. Tumalikod siya kay Calix bago sumagot para hindi nito makita ang lungkot sa mukha niya. Kasi may nangyari tapos kasalanan ko. Kaya naghiwalay kami. Kung ganoon, hindi ka niya mahal? Nakakunot ang noong hinarap niya ang binata. At sino ka para sabihin sa akin yun? I'm Calix Vargas and I can say whatever I want because we have a freedom of speech. Bumuntong hininga ito, saka namulsa at matiim siyang tinitigan. At saka nasabi ko yon dahil kung talagang mahal ka niya, hindi ka niya iiwan kahit ano pa man ang mangyari. Nginitian siya nito kapag kwan. Anyways, what's your favorite food? Pag-iiba nito ng usapan na ikinahingan niya ng maluwag. Sabi nila, malalaman mo raw ang gusto ng isang babae sa pamamagitan ng pagkain na paborito niyang kainin. Inungusan siya nito. At saan mo naman nakuha yan? Ngumisi ito. Kay Mr. Suave. Doon ko nalaman yon. Mahina siyang natawa. Inaasahan ko na sasabihin mong sa isang article mo yon nabasa. Pero kay Mr. Suave talaga? Umiling-iling siya habang nakangiti pa rin. Ewan ko sa'yo, Calix. Hindi ka matinong kausap. Matino ako. Depensa nito sa sarili habang nakapamulsa pa rin at nakatingin sa kanya. Akala ko ba hindi ka nagsisinungaling? Usisa niya sa binata habang nakataas ang kilay niya. Nagsinungaling ka pala ngayon eh. Tumaas ang sulok ng labi nito. Matino akong kausap. Pero bilang isang lalaki? No, hindi ako matino. Buti inamin mo. Tinaasan niya ito ng kilay. Hindi ka naman kasi talaga matino. Mahina itong tumawa. Gwapo naman ako. Napapantastikuhang napatitig siya rito. Anong kinalaman nun sa pinag-uusapan natin? Nagtatakang tanong ni Ethel habang nakatingin sa binata. Because it's a fact, ani Calix, saka kinindatan siya na ikinabilis ng tibok ng puso niya. Nag-iwas siya ng tingin, saka ibinaling ang mga mata sa iba't ibang klase ng rosas na nasa kanang bahagi ng greenhouse. Ang gaganda naman ng mga yun. Agreed. Bumaling siya sa binata. Parang tumalon ang puso niya nang mahuli itong titig na titig sa kanya. Mas bumilis palalo ang tibok ng puso niya nang maglakad ang binata palapit sa kanya. Kapag kwan ay tumigil lang ito ng ilang dangkal na lang ang layo ng mga katawan nila. Ethel felt the heat of his body and it automatically affected her rational thoughts again. This is not good. Damn it. Calix, umangat ang kamay nito saka hinaplos ang pisngi niya habang matiim pa rin ang titig sa kanya.
"You're really beautiful, Ethel," pabulong nitong sabi habang paunti-unting lumalapit ang mukha sa mukha niya. "The most beautiful woman that I have ever seen." Parang nagkabuhol-buhol ang paghinga ni Ethel nang maramdamang humaplos ang mga nito sa mga niya. "Oh God, Calix, can I kiss you?" he asked in a whisper. Napalunok siya. "No?" Tumaas ang sulok ng labi nito. "I'll take that as a yes." Nahigit niya ang hininga nito ang mga niya at ang sa loob ng niya. Mahina siyang nang mas panito ang sa kanya at mas naging mapusok ang bawat para namang may sariling isip ang mga braso niya na yon sa leeg ng binata at tinugon ang nitong parehas silang ng dalawa niyang pagtugon sa nito. Mariin siyang napapikit ng ang mga nilang dalawa at siya sa nararamdaman. Parang nakuryente ang balat ni Ethel nang maramdaman niyang lumapat ang kamay ni Calix sa mga niya. Saka iyong ng pero bago pa nakarating ang kamay nito sa destinasyon, nakarinig siya ng malakas na tikhim, dahilan para mabilis na bumitaw siya kay Calix at namumula ang pisnging nagbaba siya ng tingin sa lupa. Nakakahiya. Her cheeks burnt even more when Calix spoke. "Sorry, can't help ourselves. I apologize for the disturbance, Mr. Vargas." Anang boses ng isang lalaki na medyo may katandaan na. "Pumunta lang po ako rito para sabihing nakahanda na ang lahat." "And my request?" Calix asked. "All were approved and granted," sagot ng lalaki. "Thank you. You're very much welcome, sir." Nang maramdaman niyang wala na ang lalaki, kaagad siyang nagtaas ng tingin saka nakakunot ang noong tumingin kay Calix. "Ano yun?" "Nothing much." Lumapit ito sa kanya, saka inabot ang kamay niya at pinagsiklop ang kamay nilang dalawa. "Let's go?" "Saan?" Naguguluhang tanong niya. "Hindi ko pa nakikita yung mga orchids sa kabila. Nandito na lang din naman tayo. Puntahan na natin." "Later." Kunot ang noong nagpatianod siya kay Calix nang igiya siya nito palabas ng greenhouse at naglakad sila sa isang maliit na pathway na napapalibutan ng kulandong na gawa sa pinaghalong bulaklak at dahon. "Saan ba tayo pupunta?" Tanong niya nang makalabas sila sa pathway at tinahak na naman nila ang daan patungo sa isa pang pathway na may nakakulandong na mga bulaklak at dahon. "It's a surprise," ani Calix, saka hinawi nito makapal at maraming mahahabang kulandong ng dahon at bulaklak, saka iginiya siya papasok sa loob. All Ethel could do was gape at the sight inside the thick canopy of leaves and flowers. Hugis pabilog ang loob niyon at napapalibutan iyon ng magagandang orchid na mas lalong gumanda sa paningin niya dahil sa mga maliit na ilaw na nakapalibot sa puno ng orchid na nagbibigay liwanag sa buong paligid. At sa gitna niyon ay may nakalatag na picnic blanket at dalawang picnic basket na sumisilip pa ang champagne mula sa loob. "Is this?" Ang naguguluhan niyang mga mata ay tumuon kay Calix na nakatingin lang sa kanya. Ano ba ang hindi siya makapagsalita ng diretso dahil sa bilis ng tibok ng puso niya. A sexy, irresistible smile stretched on Calix's lips. "This is for you." Iminuwestra nito ang kamay sa picnic blanket. "Our date." Umawang ang labi niya. "Akala ko yung sa greenhouse, yun na yun." Nginitian lang siya ni Calix, saka nauna na itong umupo sa picnic blanket, saka tinapik nito ang space sa tabi nito habang nakatingala sa kanya. "Come here, sit." Calix tapped the space beside him again when she didn't move. "Upo ka na rito. Pinahanda ko to para sa'yo, kaya upo na." Dahan-dahan siyang umupo habang nakatanga pa rin sa binata. Akala niya sa restaurant sila kakain, pero nagpahanda ito ng picnic para sa kanila.
para sa kanya? She could feel her heart melting. Nakamasid lang siya kay Calix nang buksan nito ang isang basket at kumuha roon ng 2 pinggan, 2 set ng utensil, 2 bote ng mineral water, 2 baso, saka inilabas na din ito ang champagne. And then, he opened the other basket. Puno naman iyon ng pagkain. Pinaghanda mo talaga tong date natin? Tanong niya. Naglagay ng pagkain si Calix sa pinggan, saka binigay sa kanya iyon. Oo naman, sa tingin mo, basta-basta kitang dadalhin sa isang date na hindi ako handa? No freaking way, beautiful. Ang gulat na naramdaman niya ay napalitan ng kilig at kasiyahan. It's nice to be treated like this. Simula nang ipinanganak niya si Seth, wala nang trumato sa kanya ng ganito. Kapag nalalaman ng mga kalalakihan na nakakadate niya na may anak na siya, mas mabilis pa sa 4:00 na kumakaripas ang mga ito ng takbo palayo sa kanya, o kaya naman iba ang gusto sa kanya, kaya nananatili sa tabi niya. And then Cole Paller came. Akala niya iba ito sa lahat ng lalaki na nakilala niya. He made her feel loved and bonded with Seth like what father does to his son. Hinayaan niya na mahulog ang loob niya rito, pero nalaman niyang lang pala ang habol nito sa kanya. Mas masakit ang nangyari kasi kahit papaano ay naging mahalaga ito sa kanya. Naman talaga palagi ang habol ng mga kalalakihan sa mga single parent na katulad niya. Akala siguro basta-basta siyang makikipag dahil may anak na siya. No way, gusto niyang ipagmalaki siya ng anak niya. Pero nabali ang paniniwala niyang iyon nang dahil sa binatang kaharap ngayon, Calix Vargas. Sa lahat ng lalaki na nakadate niya, kay Calix lang siya nakipag. Hindi niya alam kung lang ang habol nito sa kanya. They already had. Ano pa ba ang kailangan nito sa kanya? Para sa kanya ay wala na siyang maibibigay pa rito. Ang layo ng tingin mo. Pukaw ni Calix sa kanya. Napakurap-kurap siya. May naisip lang ako. Wala sa sariling, iniawang niya ang mga labi nang iumang nito ang kutsara na may lamang kanin at ulam sa bibig niya. Thanks. Welcome. Nginitian siya nito at kumuha ulit ng pagkain at isinubo naman iyon sa sarili nitong bibig. Ang sarap talaga magluto ni Melody. Nagsalubong ang kilay niya nang marinig ang pambabaing pangalan na yun. Hindi niya napaghandaan ang selos na naramdaman. Kaya naman nagulat siya nang maramdaman ang berdeng halimaw na iyon na namahay sa puso niya nang marinig ang pangalang Melody. Sino siya? Mataray niyang tanong. Nagpapasalamat siya na hindi napansin ni Calix ang matalim niyang boses. Melody Cortez. She's my cousin. Magaling siyang magluto. He chuckled like he remembered something. Halata sa mukha nito na close ito sa pinsan nito. Kumakain iyon ng death threat sa umaga. Sila Tita Mikey na kapatid ng mami ko na mami ni Melody, palaging nag-aalala. Well, Melody is a criminal lawyer. Hindi may iwasang makatanggap siya ng death threats. Parang gumaan bigla ang pakiramdam niya, knowing na pinsan naman pala nito ang Melody na yun. Tumango-tango siya. Mabuti pinagluto ka. Hindi ba siya busy sa trabaho? We're tight. Anito na may munting ngiti sa mga labi. Nang malaman niyang para sa date ko to, pinagluto kaagad niya ako. Nagsalubong ang kilay niya. So, palaging siya ang nagluluto kapag may picnic date ka? Umiling ito. I don't do dates, Ethel. Parang hindi ito diretsong makatingin sa kanya. I don't date my women. I'm an asshole kind of guy. I know. Gusto niya iyong sabihin kay Calix, pero pinigilan niya ang sarili. Alam niya kung anong klase itong lalaki. Beth had all the magazines he was featured in, kaya alam niya kung gaano na karami ang mga babaeng pinaiyak nito. Nahiga siya sa picnic blanket at tumingin sa kalangitan na puno ng nagkikislapang mga bituin. Ayoko sa mga katulad mong lalaki, anya, at nakita niya mula sa gilid ng mga mata na bumaling sa kanya ang binata. Bakit? Kasi nananakit kayo.
Alam lahat ng mga babaeng na involved sa akin na ayoko sa commitment. They're okay with it, they say. Mapait siyang ngumiti. Iyon din kaya ang iniisip ng lalaking nakabantay sa kanya noong gabing may nangyari sa kanilang dalawa? Kahit ano pa ang sabihin at idahilan mo, nanakit ka pa rin. Hindi mo ba naisip kung ano ang mararamdaman ng mga babaeng sinaktan mo at hindi mo man lang sila pinahalagahan? Did you even thank them for pleasuring you? Natahimik si Calix. Huminga siya ng malalim at tumingin kay Calix na nahuli niyang malayo ang tingin. Calix, pukaw niya sa binata. Calix slowly looked at her direction. Yes? Bigla siyang nawalan ng gana. Iuwi mo na ako. Nanlaki ang mga mata nito. No, pigil nito sa desisyon niya. Mamaya na. Hindi pa nga nangyayaring ang pinunta natin rito. That made her frown. Bakit mo nga ba ako dinala rito sa flower farm nito? Maliban sa paborito mo itong puntahan ng bata ka pa. Nang hindi ito nagsalita, tumalim ang mga mata niya. Kapag hindi mo sinabi sa akin, naputol ang iba pa niyang sasabihin nang may mahagip na liwanag ang mga mata niya. Kaagad na tumuon doon ang tingin niya at dahan-dahang umawang ang mga labi niya nang makita ang maraming paper lantern na may iba-ibang hugis at kulay ng bulaklak at lumulutang iyon pataas. So beautiful. I brought you here for this. Anang boses ni Calix. Noong bata ako, palagi akong isinasama ni Mami rito at palagi siyang nagpapalipad ng mga paper lantern na hugis bulaklak. Nawala ang pait na nararamdaman niya kani-kanina lang. Nabalot ng kakaibang damdamin ang puso niya para kay Calix. This man really knew how to melt a woman's defenses and hers just half melted. This picnic and floating flower paper lantern? Damn, hindi tumigil ang mabilis na pagtibok ng puso niya mula pa kanina. Naramdaman niyang nahiga si Calix sa tabi niya at pinagsiklop ang kamay nilang dalawa. Sana nagustuhan mo, bulong nito. Happy first date, Ethel. Hindi niya napigilan ang mapangiti. May happy first date pala? Calix chuckled. Wala, gawa-gawa ko lang yun. Pampadagdag pogi points. Natawa siya sa sinabi nito. Additional 1 point din. She looked at Calix and saw him staring at her. What? Umiling ito. Nothing. I just want to say thank you. Thank you saan? Salamat at nakipag-date ka sa akin. Kahit pa nga pinilit lang kita. Sana nag-enjoy ka na kasama ako. Natouch siya sa pagpapasalamat nito. Hindi ko sasabihin you're welcome kasi nag-enjoy din naman ako na kasama ka. So, thank you too. Tumagilid ng pagkakahiga si Calix at dumukwang ito palapit sa kanya para gawaran siya sa mga she should had pulled away pero hindi niya magawa. Kahit pa nga sinasabi ng isip niya na hindi pwede. Iba naman ang dinidikta ng katawan niya. Nang maghiwalay ang mga niya, walang namutawing salita sa mga nila. They just look into and smile at each other. Pagkatapos nilang mag-date ni Calix, dinala siya sa penthouse nito. Hindi tanga si Ethel para hindi malaman ang pwedeng mangyari sa kanila ni Calix doon. Pero ayaw pa niyang umuwi. She still wanted to stay in this dreamlike date. Kapag umuwi siya, naroon sa apartment niya ang realidad. Gusto niyang sabihin kay Calix na may anak na siya. Pero hindi niya maibuka ang bibig para magsalita. Baka kasi mag-iba ang tingin nito sa kanya. Tulad ng mga lalaking nakadate niya noon. They all change after hearing the truth. Kaya naman nangako siyang hanggang ngayong gabi na lang siya makikipag-ugnayan kay Calix. Mas makakabuti nang hindi siya makipagkita rito kaysa naman na malaman nito ang totoo at mag-iba ang pagtrato nito sa kanya tulad ng iba. Ethel knew that there would be no Calix, Ethel and Seth in the future. There was only Ethel and Seth. Alam niyang hindi matatanggap ni Calix na may anak siya sa ibang lalaki. He was one of the most sought after bachelors in the country.
Bakit naman ito pipiliin ang isang katulad niya na may sabit na? Hayan ka na naman, anang boses ni Calix. Malayo na naman ang isipan mo. Kasama nga kita pero parang ang layo-layo mo naman. Napakurap-kurap siya at marahang ipinilig ang ulo. Sorry, may naisip lang ako. Mind sharing what's on your mind? Pumintig ng mabilis ang puso niya. Ano kaya ang magiging reaksyon nito kapag nalaman nito na may anak na siya? Wala yun, not important. Hindi na nagsalita si Calix habang nakasakay sila sa elevator at nang makarating sila sa kanilang destinasyon. Hinawakan ni Calix ang kamay niya at iginiya siya papasok sa penthouse nito. Nang makapasok sila, hinubad ni Calix ang suot nitong polo at itinapon iyon sa may sofa. Pagkatapos ay tumingin sa kanya. Coke? Juice? Or tea? Busog pa ako, tugon niya. Okay, ani Calix sabay hawak sa kamay niya at hinila na naman siya patungo sa isang pinto. Welcome to my room. Binuksan nito ang pinto at hinila siya papasok. Umawang ang labi ni Ethel sa ganda at lawak ng kwarto nito. Mayroon itong king-size bed na may kulay midnight blue na bed cover sa gitna ng silid. Sa kanang bahagi ay naroon ang terrace. Tapos may isang pinto na bahagyang nakaawang na hinuha niya ay banyo. Tapos sa kaliwang bahagi naman ay ang walk-in closet nito at halos malula si Ethel sa laki niyon. His closet was like the size of her apartment and not to mention the minibar in the corner. Puno iyon ng mga mamahaling alak. Isa siyang etiquette and personal development teacher. Alam niya ang iba't ibang klase ng alak dahil minsan nasasama iyon sa itinuturo niya, lalo na kung mga kababaihan na nasa edad 19 na mahilig makipag-inuman at hindi alam ang mga limitasyon ang tinuturuan niya. Naglakad siya palapit sa sofa na malapit sa minibar at umupo. Nakakalula naman itong kwarto mo, komento niya. Calix chuckled. Why? Bago pa siya makasagot, pumasok na ito sa walk-in closet at nang lumabas ito, naka-boxer shirt na lang ang binata at hindi siya makatingin ng diretso rito dahil makikita nito sa mga mata niya ang tumikim siya. Alam kong mayaman ka, pero hindi ko akalain na ganito ka kayaman. Tumabi ng upo sa kanya si Calix sa sofa at hinawakan ang kamay niya at nilaro-laro ang daliri niya. Hindi ako mayaman. Ang mayaman ay ang mga magulang ko. They are still the owner of CureMed Pharmaceutics. Ako lang ang namamahala. Hindi niya napigilang tumingin sa mukha nito at parang nagkabuhol-buhol ang hininga niya nang makitang ilang dangkal na lang ang layo ng mga nila sa isa't isa. She cleared her throat. Humble much? Calix smiled and shook his head. Nope. Totoo naman kasi ang sinabi ko. As long as they are alive, sa kanila ang CureMed Pharmaceutical. Masasabi ko lang mayaman na ako kapag nakapangalan na talaga sa akin ang kumpanya. Napapantastikuhang umiling-iling siya. According sa magazine na nabasa ko, nag-iisang anak ka lang, Calix. Kaya sigurado naman na mapupunta yun sa'yo. And look at this. Idinipan niya ang kamay. Your room looks very expensive. Tapos hindi ka pa mayaman sa lagay na yan. Ikaw na. Mahina itong natawa. So, anong magazine na na-feature ako ang nabasa mo? Nanunodyo ang kislap ng mga mata nito. She rolled her eyes at him. Bachelor's Magazine. Oh, tumango-tango ito. So, how was my interview in that magazine? Hindi interview mo ang nabasa ko. It's about rich bachelors here in the country and their reputation with the ladies. At sa nabasa ko, parang ikaw yata ang nangunguna sa mga maraming pinaiyak na babae. Kinagat ni Ethel ang mga labi nang dumukwang si Calix. Ginawaran. Instinctively, she tilted her head to give him a better access. Calix, hey, marami akong babaeng pinaiyak, pero pangako, hindi kita paiiyakin. Ethel snorted as she enjoyed the sensation of Calix.
on her. Yeah, right. I already heard that line before. Dahil sa linyang iyan, maraming umiyak at nasakta na kababaihan. Tumigil sa niya si Calix at masoyong sinapo ang mukha niya. Saka matiim siyang tinitigan. Totoo ang sinasabi ko. I never liked someone before. I never date either. Ikaw lang ang nagustuhan ko. To the point na inaya kita ng date. Ikaw lang din ang babae na nakapasok dito sa kwarto ko. I always bring my women to hotels and such. I don't know why, but I'm drawn to you. I just do. Masasabi mo pa kaya yun kapag nalaman mo ang totoo? It was on the tip of her tongue, but she didn't say a thing. Nginitian lang niya si Calix at inilapat ang sa mga nito. Just for tonight, I want to be with Calix. Bukas, gigising na ako sa katotohanan. Calix deserved someone better than her. Someone who was pure and not carrying a baggage like her. Kaya ngayong gabi, pagbibigyan niya ang gusto ng puso, isip at katawan niya dahil bukas gigising na siya sa realidad ng buhay. I want you, bulong niya sa mga ni Calix at dahan-dahan siyang sa mahabang sofa habang halata ang gulat sa mukha ni Calix. Pero kaagad din namang napalitan iyon ng simulan niyang ang damit na suot hanggang sa tanging na lang niya ang natira. Napalunok si Calix habang nakatingin sa katawan niya. Kagat nito ang pang-ibabang labi habang dahan-dahan siyang hindi napigilan ni Ethel na mapadaing ng malapat ang mga nilang dalawa at mainit na habang ang mga kamay ay naglalakbay sa katawan ng isa't isa. Nakagat niya ang pang-ibabang labi ni Calix nang maramdamang nito ang niya. Saka alam nitong dahil nararamdaman niya iyon sa sarili niya. Touch me, Calix, nang aakit niyang anya. Ipinasok ng binata niya kasabay ng dahan-dahan nitong mahigpit siyang nakahawak sa armrest ng sofa at doon kumuha ng lakas nang salubungin ang bawat. Calix moved his at para siyang nahihibang sa sobrang nararamdaman. Anyan nahabol ang hininga. Nagpatuloy si Calix nito sa loob niya hanggang sa siya. Pero kahit na siya, patuloy pa rin ang binata sa Calix. Gumagalaw niya at nasa lubong ang ni Calix na nasa loob niya. Calix, nararamdaman ni Ethel na naman siya. Kaya mas bumilis palalo ni Calix. I'm coming. Hinihingal na anya habang mariing nakapikit ang mga mata at mapusok na lumalaban sa binata. Yes, like that. Faster. Hindi na mapakali si Ethel. Pabiling-biling siya. Malapit na siyang para siyang mababaliw sa Calix. She was, and then she felt her through her. Malakas niyang saka napapikit siya nang umalis sa kanya si Calix. Nang imulat niya ang mga mata, nakita niya itong ng damit hanggang sa wala nang natira. Napalunok siya habang nakatitig sa makisig nitong katawan na walang dam. His muscles, his abs, the V-line down his belly, so hot, and then his long. Calix, bulong niya sa pangalan nito nang siya ulit. Yeah? He kissed her, down to her, then down to her as he took off her and pulled down her. Nag-umpisa na naman siyang sa kilit hatid nito. Nararamdaman niya nitong nakaramdam siya ng she wanted him. She wanted to feel him now. Iniyakap niya ang isang ni Calix
habang ang isa ay nakaapak sa sahig. I want you now, Calix, bulong niya sa binata na niyayapos ang mas bahagi ng niya, lalo na ang mayayaman niyang. At dahil bahagyang ang mga niya, madaling ni Calix ang nito sa loob niya at pareho silang malakas na pag-iisa ng nila. Ethel, Calix groaned and then grip her thighs. Malakas niyang na nito ang sa loob ng niya. Iyon, that feels good. Napayakap siya kay Calix nang mag-umpisa itong sa loob niya. Sa una ay dahan-dahan lang hanggang sa pabilis na ng pabilis iyon at palakas ng palakas naman ang niya. Para siyang na nalalasap sa nila ni Calix. It felt so good. I felt so good. She groaned in pleasure. Ramdam na ramdam niya na nararamdaman niya na naabot ng kahabaan nito ang sa sobra lalo pa nitong lakas ng palakas niya habang pabilis ng pabilis na sa loob niya. Calix, yes, like that. Bilisan mo pa. Calix, napakaingay niya habang ni Calix ang Ethel. Calix groaned as he bit his lower lip. Ang isang kamay ni Calix ay nasa isa niyang at ang isa naman ay nasa at maharahang halos mawalan siya ng dumulukob sa buong niya. Calix at habang mabilis at walang patid nitong nararamdaman ni Ethel na naman siya. Mahigpit siyang napayakap sa binata at mariing ipinikit ang mata at hinintay na siya. Bilisan mo pa. I'm coming. Oh God, yes, faster. Ethel, I'm coming. Calix had stopped playing with her and now gripping both of her thighs as he thrust desperately fast inside her. Palakas ng palakas ang nilang dalawa ni Calix at nang sabay silang parehong mas mahabang ang namutawi sa mga nila kasabay ng pagpuno ng nitong sa loob ng pareho silang habol ang hininga ni Calix. Nakaparin ang mga niya at nasa loob pa rin niya ang nito na unti-unti nang nawawala ng buhay. Hindi ako makagalaw, nakasimangot na wika niya habang hinahabol pa rin ang hininga. Masakit sa hita ang posisyon nating dalawa. Pilyo siyang nginitian ni Calix, saka umalis ito sa sa kanya, saka pinangko siya patungo sa king size bed nito at maingat siyang inihiga doon. Ang sakit ng hita ko, reklamo niya habang nakahiga at ang kalahati ng katawan ni Calix sa kanya. Tinawanan lang siya ng binata. Mawawala rin yun maya-maya. Ewan ko sa'yo. Inirapan niya ito. Natatawang umalis si Calix sa kanya at niyakap siya mula sa tagiliran. Pagkalipas ng ilang segundo, umupo ito sa ibabaw ng kama at marahang minasahe ang hita niya. Napatitig siya kay Calix na nakafocus ang atensyon sa mga niya na minamasahe nito. She felt a strange emotion tug her heart at his gesture. Minasahe talaga nito ang hita niya. How sweet. Napapaigtad siya kapag may namamasahe itong medyo masakit at pagkalipas ng ilang minutong pagmamasahe sa kanya, dahan-dahang nawala ang sakit na nararamdaman niya. Nangawit lang siguro siya sa posisyon nilang dalawa kanina. Okay na ako, kanya. Medyo hindi na masakit. Nahiga ulit sa tabi niya si Calix at hinalikan ang gilid ng leeg niya. Inaantok ka na? As if on cue, Ethel yawned. Calix chuckled lightly. Inaantok ka na nga, ani ng binata at humigpit palalo ang pagkakayakap sa kanya. Good night, night. Ipinikit niya ang mga mata at natulog. Nang magising kinaumagahan si Ethel, maingat siyang umalis sa kama, saka pinulot ang nagkalat na damit sa sahig at nagbihis. Nang maayos na niya ang sarili, bumaling siya sa kama at napatitig sa gwapo at maamong mukha ng binata.
I have to go. Goodbye, Kalex. Sana hindi na tayo magkita pa ulit. Pipi niyang dasal habang titig na titig sa mukha ng binata na parang minimemorya iyon. Humugot siya ng malalim na hininga. Saka maingat itong pinakawalan. Kapag kwan ay tinalikuran niya si Kalex at dahan-dahan siyang naglakad palapit sa pinto ng kwarto nito. Akmang pipihitin niya pabukas ang pinto nang marinig niya ang baritonong boses ni Kalex na may halong iritasyon. Leaving without saying goodbye? Tanong nito na ikinaigtad niya sa gulat. Huminga siya ng malalim saka dahan-dahang humarap sa binata. Hi, Anya. Magandang umaga. Bumangon si Kalex at umupo sa gilid ng kama paharap sa kanya. Saan ka pupunta? Uuwi na. Kinagat niya ang pang-ibabang labi at tumingin sa mga mata ng binata. At total gising ka na. Makikiusap sana akong huwag nang pumunta sa apartment ko. Nagsalubong ang kilay nito. Bakit? Tumayo ito at lumapit sa kanya. Ulitin mo nga ang sinabi mo. Baka namali lang ako ng dinig. Umatras siya. Huwag ka nang pupunta sa apartment ko. Pinagbigyan na kita sa date na hinihingi mo. Walang buhay nitong tumawa. You got to be kidding me. Napailing-iling ito. Pinagbigyan mo lang ako? What is that supposed to mean? Were you pretending the whole night? Napatiim bagang ito. Were you? Napaigtad siya sa lakas ng boses nito. Kalex, one valid reason, Ethel. Hilokpis. Nagpakawala siya ng isang malalim na buntong hininga. It's not you. It's me. Bullshit. Nagtagis ang bagang nito at napaatras ulit siya dahilan para lumapat ang likod niya sa pintong nakasara. Pwede ba, Ethel? Don't use that fucking line on me. Simple lang naman ang tanong ko. Bakit? Bumuka ang bibig niya para magsalita pero walang lumabas ni isang kataga doon. Napailing-iling ito at walang emosyong tumawa. So what? May nagawa ba akong hindi mo nagustuhan? Tell me straight to my face. Pero huwag mong sabihin sa akin na huwag na akong pumunta sa apartment mo. Dahil parang sinabi mo na ring huwag akong magpapakita sa'yo. Fuck it, Ethel. We just had a date and ayokong ipagpatuloy kung anuman itong naumpisahan natin, Kalex. Putol niya sa iba pa nitong sasabihin. Natigilan ito at napatitig sa kanya. Why? Walang emosyon ang mga matang sinalubong niya ang tingin ng binata. Bakit nga ba hindi sila pwede ni Kalex? Ayaw niyang malaman nito ang totoo, kaya magsinungaling na lang siya. Because you're a worthless playboy who needs to be buried 6 feet under the ground, she lied. Kalex may be a playboy, but he was not worthless. Pero kahit nakita niya ang unti-unting pagkawala ng emosyon sa mukha nito dahil sa sinabi niya, pinagpatuloy pa rin niya ang pagsisinungaling. Ang dami mo ng babaeng pinaiyak, Kalex, at ayokong maging isa sa kanila. And then she added, and because of Seth too. Seth? Kumunot ang noo nito. Another man in your life? Tumango siya at pilit na ngumiti. I love Seth. Her son meant the world to her. Hindi ko hahayaang masaktan na naman siya ng dahil sa akin. Siguradong aasa na naman ito kapag pinakilala niya si Kalex dito na alam niyang hindi naman magtatagal sa buhay nilang mag-ina. Mapakla itong tumawa. You love him, but you fuck me. Why is that? Hindi mo maiintindihan. Mas mabuting isipin nito na si Seth ay isang lalaki na mahal niya. Kailangan ko nang umalis. Baka kailangan na ako ni Seth. Anya at nagmamadaling umalis sa penthouse nito. Goodbye, Kalex. Hanggang sa makaalis si Ethel. Hindi nakagalaw si Kalex sa kinatatayuan niya. Nakatingin lang siya sa pintong nilabasan nito. Everything was confusing and irritating. Seconds and minutes passed. Kalex was still looking at the door. Hindi ni Kalex alam kung anong pumasok sa isip niya. Namalaya na lang niya na nasa loob na siya ng kotse niya at nagmamaneho patungo sa apartment ni Ethel. Nang makarating siya sa labas ng apartment ng dalaga, kaagad siyang lumabas ng kotse. Boxer short at puting sando lang ang suot niya
Kaya naman lahat ng mga tao na nakakasalubong niya at napapantastikuhang nakatingin sa kanya. Pero wala siyang pakialam sa mga ito. He needed to talk to Ethel. She was confusing him. It was making him nuts. Nang makarating siya sa room 7 na apartment, kaagad siyang malakas na kumatok sa pinto. Kaagad naman bumukas ang pinto at sumalubong sa kanya ang isang babae na kasing edad lang siguro ni Ethel. "Nasaan si Ethel?" tanong niya sa babae. Nakaawang lang ang labi nito sa kanya. Kaya naman pumasok na lang siya sa loob ng apartment at napatigil siya sa paglalakad nang makita si Ethel na nakaupo sa sala at may katabing lalaki sa sofa at may maliit na batang lalaki na nakaupo naman sa hita ng lalaking katabi ni Ethel. "Alam niyo po, Mami, ang saya ko po kasi narito na kayo at kumpleto na tayo," anang batang lalaki habang may masaya at malapad na ngiti sa mga labi habang pinaglilipat-lipat ang tingin kay Ethel sa lalaking katabi nito. Umawang ang labi niya sa sobrang gulat na naramdaman habang nakatingin masayang pamilya ni Ethel. Parang may sumapak sa kanya habang nakatitig sa magandang mukha ni Ethel. "She's married with a kid?" Narinig niyang mapasinghap at nanlaki ang mga mata ni Ethel nang mapatingin ito sa gawi ng pinto at nakita siyang nakatayo roon. "Kalex," gulat na sambit nito sa pangalan niya. Napailing-iling siya at walang buhay na tumawa. "This is priceless." Mabilis itong tumayo. "Let me explain, Kalex." Hindi niya pinatapos ang iba pang sasabihin ni Ethel. Tinalikuran niya ito at patakbong lumabas ng apartment. Pagkatapos ay mabilis na pinaharurot ang sasakyan patungo sa bahay ni Lander. "I need to get wasted." It had been 4 days since Calix saw Seth. Hindi na nagparamdam kay Ethel si Calix. Hindi na ito pumunta sa apartment niya tulad ng inaasahan niya. Palagi naman ganoon ang nangyayari. Hindi na iyon nakakagulat pa. Naputol ang pag-iisip niya nang may yumakap sa binti niya. Nang tingnan niya kung sino ang yumakap sa kanya, napangiti siya nang makita si Seth na nakayakap sa binti niya at naglalambing. "Mami, babalik pa ba si Tito Col?" tanong nito. "Hindi na, anak." Umiling siya at binuhat ito at pinaupo sa hita niya. "You see, masama ang ugali ng Tito Col mo. Ayaw ni Mami na pumunta pa siya rito sa bahay natin." Nakita niya na lumungkot ang mukha ni Seth pero wala itong sinabi. Tama lang naman ang ginawa niya. Nang maabutan ni Calix si Cole sa apartment niya, nandoon si Cole para kausapin siya. Gusto nitong bumalik sa buhay nila ng anak niya at aakto itong ama kay Seth basta ibibigay niya ang gusto nito, and that includes... No way, hindi naman siya desperada para pumayag sa gusto nito. Kaya niyang mabuhay ng walang lalaki sa buhay niya at kayang mabuhay ni Seth na walang ama. Narito naman siya para mahalin ito at higit pa sa pagmamahal na kayang ibigay ng ama nito. "Mami, nasaan po ang tunay kong daddy?" Kapag kwan ay tanong ni Seth sa kanya. Gusto niyang maiyak sa tanong ng anak. Seth had been asking her that question ever since Seth enrolled in preschool. Palagi nitong hinahanap ang tunay nitong ama. Walang araw na hindi ito nagtanong sa kanya. Siguro naiinggit ito sa mga kaklase nito na ang ama ang sumusundo pagkatapos ng eskwela. Wala siyang maisagot kasi hindi naman niya alam Nahihiya siya sa anak niya kasi hindi niya kilala ang ama nito. "Seth, di ba sinabi ko sa'yo, wala si daddy kasi busy siya?" Pagsisinungaling niya. Ethel hated lying to Seth, pero hindi ito makakaintindi sa murang edad, kaya naman nagsisinungaling siya sa anak niya. It pained her heart, but what choice did she have? "Ayaw niya sa atin?" nagtatampong tanong ni Seth. Hindi naman sa ganoon. It's complicated. Mahigpit niyang niyakap ang anak. "Someday kapag malaki ka na, maiintindihan mo rin ang lahat." "Big na po ako pero hindi ko pa rin maiintindihan?" nakasimangot na wika ni Seth.
Baby ka pa. Pinanggigigilan niya ang tungki ng ilong nito. Seth giggled and then hugged her. Napuno ng kasiyahan ang puso niya dahil sa pagyakap ng anak niya sa kanya. Kahit nasaktan siya dahil hindi na nagpakita pa sa kanya si Calix. Narito naman ang anak niya na nagpapasaya sa kanya. Mami, may trabaho ka po ngayon? Tanong ng anak niya sa kanya habang nakalambitin pa rin sa leeg niya. Yes, baby. Pero mamayang hapon pa naman eh. Hinalikan niya si Seth sa noo. Seth gave her a puppy dog face. Pwede akong sumama, Mami? Wala naman po akong pasok kasi sabi ni teacher ay absent siya ngayon. Nginitian niya ito at matunog na hinalikan sa pisngi. Seth, di ba usapan natin iiwan kita kay Tita Edna kapag nagwo-work si Mami? Hindi ka pwedeng sumama sa akin kasi busy si Mami dun. Alam niyang maglalambing pa ito sa kanya para isama niya nang may kumatok sa pinto ng apartment niya. Baba ka muna anak, bubuksan ko lang ang pinto. Okay po. Bumaba si Seth mula sa pagkakaupo sa hita niya at hinarap ulit nito ang mga laruan nito na nagkalat sa sahig. Tumayo siya at naglakad patungo sa pinto at binuksan yun. Natulos siya sa kinatatayuan at halos lumuwa ang mata niya nang makita kung sino ang nasa labas ng pinto. Calix? He looked like gusot ang suot nitong polo at naka-short lang ito at naka-chinelas. He had a day growth of whiskers and he looked haggard and stressed out. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya sa binata na walang imik na natayo sa labas ng pinto ng apartment niya. Huminga ito ng malalim saka namulsa. Hey, pwede ba kitang makausap? Napatitig siya sa binata. Ano? Hindi siya nakapaniwala sa salitang lumabas sa bibig nito. Hindi niya inaasahan na makikita pa si Calix kahit kailan. Mas lalo namang hindi niya ine-expect na pupunta ito rito sa apartment niya pagkatapos nitong malaman na may anak siya at gusto pang makipag-usap. Gusto kitang makausap. Sumilip ito sa loob ng apartment niya. Your husband wouldn't mind, right? She frowned. My husband? Yes. Calix kept on peeking inside her apartment. Yung lalaking kasama mo noong pumunta ako rito days ago. Umawang ang labi niya. Si Cole ang tinutukoy nito. We can talk. Pero dito lang tayo mag-uusap sa labas. Naglalaro ang anak ko sa sala eh. Huminga ito ng malalim saka nagtanong sa kanya. Why did you lie to me, Ethel? Nakatitig lang si Ethel ng ilang segundo kay Calix pagkatapos nitong magtanong. Hindi niya alam ang sasabihin. Hindi niya alam kung saan mag-uumpisa. Ethel, pukaw nito sa kanya. Sagutin mo naman ako. Ikinuyom niya ang kamay. Huminga ng malalim saka nagsalita. Calix, una sa lahat, wala akong asawa. His eyes widened. Really? At oo, may anak ako. Pagpapatuloy niya sa pagsasalita. Ang pangalan niya ay Seth. He's 5 years old and he is now in preschool. Napatango-tango ito kapag Kwan ay kumunot ang noo nito at nagtanong. Sino yung lalaking nakita kong katabi mo? An asshole. Nagbaba siya ng tingin at nahihiyang nagpaliwanag. Cole is an asshole. I regret every single day that I spent with him. Hindi siya ang ama ng anak ko. Kung iyan ang sunod mong itatanong. Ilang segundo itong natahimik bago nagsalita ulit. Sino ang ama niya? Napabuntong hininga siya saka tumingin dito. Sa tingin ko, sapat na ang nasabi ko sa'yo. Masyado ng personal ang tanong mo. Makakaalis ka na. Gumuhit ang iritasyon sa mukha nito. Really? Paalisin mo ako na para bang hindi ka nagsinungaling sa akin? Nagpakawala siya ng isang malalim na buntong hininga at naguguluhan ang mga mata na tumingin siya kay Calix. Bakit ka ba bumalik? Calix, kung ano man ang namagitan sa atin, kalimutan mo na yun. I know you are not here to stay so please, just leave already. Kung ano man ang nangyari sa atin, hanggang doon na lang yun dapat at hindi na dapat madugtungan pa.
And why is that? Calix asked, his voice irritated. Humugot siya ng malalim na hininga, saka sinagot ito. Sige, sabihin nating nadugtungan pa ang namagitan sa atin. Sabihin na nating nag-date tayo ulit. Sabihin na nating pinakilala kita sa anak ko. Ang tanong, hanggang kailan, Calix? Iiwan mo rin naman ako kapag nagsawa ka na sa akin tulad ng mga ginagawa mo sa mga babae mo. Aalis ka rin kapag inayawan mo na ako. Ayokong dumating tayo sa puntong yun, Calix. Ayokong umasa sa wala at ayoko ring masaktan. At hindi lang ako ang aasa at sasaktan. Pati rin ang anak ko na umaasa palagi na may daddy na siya. For a mother, that feels awful. And I don't want to crush my son's hope every time I let him meet a man. I don't want to do that to my son anymore. So please, Calix, just leave me alone. That's the best for both of us. Mataman siyang tinitigan ni Calix bago nagsalita. Someone screwed you over. Naging matiim ang tingin nito sa kanya. Someone hurt you. Nagbaba siya ng tingin. Umalis ka na, Calix. Please lang. Ayoko. Mabilis siyang nag-angat ng tingin sa binata. Ano? Ayokong umalis. Sinalubong nito ang tingin niya. Puno ng determinasyon ang mga mata nito. I don't know why I'm doing this. And I don't know why I'm saying this. But heck, I want this. Huminga ito ng malalim saka marahas itong pinakawalan. One chance, Ethel, and if I screwed up, I'm gone. Poof, kapag pumalpak ako, hindi na kita guguluhin pa. Pangako yan. Hindi mapaniwalang napatitig si Ethel kay Calix. He wanted to stay? He wanted one chance with her? Ano to, lokohan? One chance para saktan siya? One chance para paasahin siya? Pero may magagawa ba siya? Nakikita niya sa mga mata ni Calix na hindi talaga siya nito titigilan hanggat hindi niya binibigay ang one chance na hinihingi nito. She didn't want to give him a chance. But did she have a choice? Ayaw niyang kulitin siya nito ng kulitin. Ang magagawa na lang niya ay ang hintaying pumalpak ito para mawala na ito sa buhay niya. For good. Bahala ka sa buhay mo. Iyon na lang ang sinabi niya, saka pumasok sa loob ng apartment. Pagkatapos ay sinara niya ang pinto at napasandal doon. She could feel her heart beating so darn fast. Ano ba ang nangyayari sa akin? Calix just asked for one chance. Mali ba na hinayaan niya ito? Napatitig siya sa anak niyang abala sa paglalaro sa sala. Wala itong pakialam sa nakapaligid rito. Ang importante lang ay ang mga laruan nito. One chance. Anong mangyayari sa hinihingi nitong one chance? And why in the world did he ask for one chance?